Okay, ngayon po ay ang ating pong pag-uusapan ay the blessing of a giving heart. Sino rito ang puso ay mapagbigay? Yan. Ang ating halimbawa dyan is si Jesus. He offered His life on the cross. Our Abba Father, He gave His only begotten Son. So, the blessing of a giving heart. Gusto ko itong tapusin para sa susunod ay, yun po yung last topic for the topic about sa theme ng Mega, prosperity and about giving. Lahat po yan ay halaw sa Bible. Okay, the blessing of a giving heart. Ang pagpapala ng mapagbigay na puso. 2 Corinthians 9:6-8. Ang naghahasik ng kaunti ay aani rin ng kaunti. At ang naghahasik ng sagana ay aani rin ng sagana. Sino rito ang magtatanim? Lahat tayo. Di ba? Yan na. Oh. So, where tayo? Nagdadala ng tithes, nagbibigay ng offering. So, may pangako si Lord. Kasi ka ng marami, marami ang ani. Yan naman ang magsasakay. Kung gaanong ilang ektarya ang tinamnan. So, kailangan lang maayos ang lupa. So, yan po yung next week natin pag-uusapan yung about sa lupang pinagtatamnan. Ang bawat isa magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nasaan ang kamay na nagbibigay ng masaya at ikaw ay minamahal ni Lord? Sabi mo siya, yung kaliwat kanan, tayo yun. Nagbibigay ng masaya. Nagdadala ng masaya. Nagdadala ng tithes, masaya. Nagbibigay ng masaya. Ang sabi rito, iniibig ng Diyos. Ay, yun lang bang iniibig ng Lord? Ang alam ko lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? So, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso base sa ating binasa. Puso ang tinitingnan ni Lord. Hindi yung laki o halaga ng iyong ibinigay. Hindi yung dami ng iyong ginawa, kundi paano mo ito ginawa. Kumusta ang puso mo sa paglilingkod? Kumusta ang puso mo sa pagkakaloob? Ano ang motibo nito? Kaya, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso. Kapag tayo'y nagbibigay, ipinapakita natin na ang Diyos ang ating pinagmumulan. Nagtitiwala tayo sa Kanya at nais nating maging pagpapala sa iba. Amen? Itong mga kaloob na ito, hindi po yan tumitigil dito. Dinadala po yan sa Mega, offering and tithes. Yan po ay sa Mega at sila po ang nag-ooperate niyan. Tayo po ay centralized sa Mega. So yung atin namang need, yan po sa sanctuary is the pledge. And part of it also. So Mega is providing yung ating mga sa kuryente and everything. So we're a blessing. Sabi mo sa yung pagtatanim, ikaw ay blessing. Natutuwa si Lord. Magandang balita yan sa mga magtatanim. Masaya magtatanim, pumalakpak ka magtatanim. So, number 1, the blessing of a giving heart. Number 1, ito yung blessing. Alam natin, kapag tayo ay may pusong mapagbigay, alam natin sa ating isip, bibigay ako, masaya, dahil alam ko, number 1, God is the source. Yan ang mga magtatanim. Hindi ka nawawalaan. Sa halip, nauunawaan mo sa isip at puso mo, sa Diyos galing ang lakas, sa Diyos galing ang buhay, sa Diyos galing ang trabaho, sa Diyos galing ang favor, sa Diyos galing ang hininga, sa Diyos galing ang himala.
Yun yung maganda roon. So, naunawaan mo, ito yung number one blessing, you know and you believe, habang kayo nagbibigay ng masaya, that God is your source. Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Sa iba pong translation, He is the one who give you the anointing to get wealth. You are anointed to get wealth because of the Holy Spirit. We are a supernatural being because of the Holy Spirit in you and in me. Ang ating katawan ay sisidlan, pero tayo, created according to His image, and the image of God is Spirit. And God created us and created our spirit. He created again our spirit na nakontaminate ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Psalms 24:1, God is the source. Number 1, sabi ng Psalms 24:1, the earth is the Lord and the fullness thereof. So, alalahanin natin Deuteronomy 8:18 sa Tagalog. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya nagbibigay sa iyo ng kakayahang yumaman. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Psalms 24 verse 1. So, kapag tayo nagbibigay, malinaw sa iyo. Kapag ikaw ay nagbibigay, napakalinaw sa iyo. Masaya ka. So, malinaw sa atin na ang Diyos ang pinagmula ng ating buhay. Ang Diyos ang pinagmula ng lakas, ng trabaho, ng favor, ng hininga, ng protection, everything. Kaya masaya kang magkaloob. Parang yung tatay nagbigay ng 100 sa anak, pero nung kuhanin ang 10, hindi dapat magalit ang anak. 10 lang. Ganon din tayo, binibigay natin sa Panginoon. Yung preach kanina exhort ni Pastor Manuel about offering. So we give wholeheartedly. We have a gratitude heart. Kaya tayo nagbibigay. Because we believe, number 1, that God is the source. Lahat ng mayroon tayo ay nanggaling sa Diyos. Ating lakas, galing sa Diyos. Ating trabaho, pagkakataong ibinigay ng Diyos. Ang ating kakayahan, galing sa Diyos. Ang ating mga pagpapala, galing sa Diyos. Kaya kapag nagbibigay tayo, kinikilala natin, Panginoon, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng meron ako. Sabihin natin, Panginoon, kinikilala ko, ikaw ang pinagmulaan ng lahat ng meron ako. Ang lupa'y sa Panginoon, ang lahat ng naririto. So, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Tinuturuan niya tayong magtiwala at maging mapagbigay. Sa Diyos nang galing lahat eh. Wala tayong ginawa para sumikat ang araw, para matuyo. Matuyo ang ating mga damit para kailangan ng ang araw ng ating katawan, kailangan ng lahat ang araw. Wala kang ginawa para sumikat. Pero sumisikat. Palapakan natin, Almighty God. So, the blessing of a giving heart, number 1, God is the source. He is the one who give you and me the anointing to get well. Deuteronomy 8:18. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, you have the anointing to get wealth. Sabi ng D818, yan po ang pangalan ng aming call center noon na hindi lang po naging successful kasi wala naman kaming alam, ay nagtayo kami noon. Kami po'y magkakasama. Okay, number 2, God gives the increase and the harvests. So, God is the source. Number 2, habang nagbibigay,
Naniniwala ka na ang Diyos ang nagmumultiply, nagbibigay ng increase, at ang Lord ang nagbibigay ng ani. 1 Corinthians 3:6, I planted, ito po ay from Apostle Paul, nasulat. I planted, Apollos watered. O, may ginawa sila, may nagtanim, may nagdilig. Yan ang trabaho. Mamaya explain ko sa inyo. But God gave the increase. Ang linaw. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, maniwala ka sa 1 Corinthians 3:6. Ang Diyos ang nagbibigay ng iyong pag-unlad, ng iyong increase, ng iyong pag-angat. Ang Diyos, He is the one who give the increase. Sino rito ngayong August ay nag-increase ang salary? Shout hallelujah. Nag-increase ang tinatanggap. Malakas shout hallelujah. Oh, isa na po dyan ang aking anak. Na-increase po. Siya po ay na-promote, na mabilis po ang promotion. Sabi ko po sa inyo nung nagdaan, hindi mo na kailangang habulin ang pagpapala. Ang pagpapala nga habol sa mga tapat na sumusunod, sa mga tapat na nagsusurrender ng konti. Yung konting lakas na meron ka, kayang i-multiply ni Lord yan. Huwag kang mag-aalala kung konti ang tulog mo. Ang 2 mong oras na tulog ay kayang i-multiply ni Lord. Ang lakas mo ay kayang i-multiply. Ang joy mo ay kayang i-multiply. Ang pera mo na ginagamit sa kaharian ng Diyos, kayang i-multiply. God is the one who give increase. Palakpakan natin si Lord. Yan po ang 1 Corinthians 3:6. I planted, Apollos watered. Yan po ang ginagawa ng tao. May ginagawa tayo. Meron tayong part. Pero maganda roon, si Lord naman ang nag-ibigay ng increase. Sige, magtrabaho ka. Pero unahin mo ang Panginoon. I-surrender mo ang buhay mo first, ang oras, ang lahat ng meron ka. At yan ang ating pinag-aralan ng isang linggo. Whatever is little, God will make it much if we surrender what is in our hand. Yan po ay example ng bata na 7 tinapay at 5 isda na ibinigay niya sa kamay ng Panginoon at nagkaroon ng multiplication at nagkaroon ng 12 bakol na tira, leftover. So everything we have comes from God. We have a part to do. Ito yon. We work hard, plant through our labor. Our businesses, inaalagaan mo yan. You are representing God in your business. You are representing God wherever you are. We are representing God as a Christian. Christ in us. Christian. I am nothing apart from Christ. Christ, I-N, to make it Christian. Pag inalis mo yung Christ, ang matitira ay I-A-N sa Christian. Ibig sabihin, I am nothing apart from Christ. So, we need to surrender everything, our time, everything. So, everything we have comes from God. We have a part to do. We work hard, plan through our labor, our businesses, our jobs, and our opportunities. At ito naman, so, ito yung part natin. We water. Papaano dinidiligan yung iyong work? Ano yung sinasabi ni Apollos? Watered. Si Paul, sabi niya ni Paul, I plant. Ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. So ano yung watered? So nagtanim. Ikaw ay nagtatanim ng trabaho. Ikaw ay nag-exert ng effort doon sa iyong pagtatrabaho, sa iyong negosyo, sa anumang opportunity binigay ng Lord sa iyo. Ay anong meaning na Apollos watered? Ito po ang ibig sabihin ng Apollos watered. We water through
dinidiligan mo yung iyong trabaho, wise decisions. Para yung ginagawa mo sa negosyo, may umunlad. Tamang desisyon. Sa trabaho, tamang paggamit ng oras. Wise decision. Discipline and faithful stewardship. Yan po yung pagwawater. Through your wise decision, through your having a discipline, self-discipline, faithful stewardship, maging mabuti tayong katiwala. Yan ang ibig sabihin na yung work mo, yung iyong negosyo, uunlad. Kapag ikaw ay may disiplina sa sarili, hindi ka pala away sa iyong co-office mates, ano bang tawag dyan? Yes. Sa iyong katrabaho, diyan sa negosyo where you are, it is the field where you will harvest. Guess po natin, yung pong ibig sabihin, you plant, yes, ikaw ay nagtatrabaho, you exert effort, pero si Apollos ang nagdidilig, meaning may gagawin kang disiplina sa sarili. Kailangan ikaw ay good steward. Yung para sa Lord, parang example natin dyan, 100 ang binigay ni tatay sa anak, 10 lang ang hinihingi to test kung siya'y susunod, to test kung kumusta yung kanyang puso. Ganon din sa Lord. 1,000 ang sinasabi ni Lord, di naman kita kukuhanan kasi ako pa nga nagbibigay ng increase at harvest. Ang sinasabi lang ni Lord to test our love, faith, and obedience. Yun po iyon. Pag tayo nagbibigay ng 10%, hindi po tayo kinukunan. So ayaw lang ni Lord na ibibigay natin ng hindi masaya. Kasi sabi ni Lord, yun ang nakalagay, iniibig niya, nagbibigay ng masaya. Bakit yung hindi masaya, hindi niya minamahal? Alam ko, loving si Lord. Kaya lang in-emphasize niya yun doon eh. So, we water through wise decisions. We water through discipline and stewardship. Faithful steward. But God is the one who gives the increase and brings the harvest. Huwag nating kalilimutan. Okay, meron kang right decision. You have the good stewardship. You are faithful. Pero huwag mo rin kalilimutan. Huwag mong ipagmamalaki yung galing mo. Kasi yung anointing igaling kay Lord. Nagagawa mo lang yung tama because of the Holy Spirit in us. Pero ang tatandaan po natin, ang increase at harvest, base sa ating binasa, ang Lord ang pinagmumulan. Palakpan natin, the one who gave the increase and harvest. So giving is an act of faith. It is an act of obedience, act of love. Kulang ang aking nalagay. Lagay mo dyan. Act of faith, lagay mo, genuine faith, genuine love, and genuine obedience. So, giving as an act of faith. Ano yung hina-harvest natin? Money, hina-harvest natin hindi lang pera. Nag-harvest tayo ng divine wisdom. Lagi po natin idideklara yung Isaiah 11:2. Tinuro ko po the 7 manifestation of the Spirit. The Spirit of the Lord, the Spirit of knowledge, wisdom, understanding, the Spirit of counsel, and might, and fear of the Lord. Yan po'y katangian ng Espiritu na sumama kay Jesus na sumasama sa iyo at sa akin. Daily po, dinideklara ko po iyan. Yun po yung Spirit, the Holy Spirit, the kind of Spirit, the Spirit of the Lord. Isaiah 11:2. Yan po itinuro ko sa inyo. Ideklara po natin. Wala po tayong ipagmamalaki. So, divine wisdom ang i-harvest natin, the money, opportunities, provision, favor, peace, and open doors. Sabi ko, open doors.
Si Lord ang nagbubukas ng pintuang walang makapagsasara. Revelation 3:8, and I decree in the presence of the living God, mabuksan ang mga nakasaradong pintuan sa buhay mo, pintuan ng pagpapala. Father, in Jesus' name, in your very presence, oh God, the new doors of opportunity, new doors of blessing, spiritual, physical, financial, maranasan ng lahat ng nagsusurrender ng buhay sa iyo. Nagsusurrender ng lahat sa iyo. Maranasan the new doors. Revelation 3:8. Ang sabi ng Panginoon, ako ang nagbubukas ng pintuang walang makapagsasara. Nabuksan ang panibagong pintuan ng pagpapala. Hindi mo inaasahan, even the door of surprises. Shout hallelujah. Sabihin mo, I claim it. Lahat ng meron sa Panginoon ay atin. Ang kailangan lang masumpungan tayong faithful. Masumpungan tayong full of faith sa Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, umanda ka kung naniniwala ka para sa bagong pintuan na binuksan ngayong taong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, mabuksan panibagong negosyo, mabuksan ang panibagong trabaho, lokal at abroad, my Lord, na aming mga mahal sa buhay, na naghahanap ng bagong trabaho, mabuksan ang malaking pabor na hindi mo pa nararanasan. In the presence of God, I am the mouthpiece of the living God. What I decree and declare, patulan mo, Panginoon, mabuksan ang iba't ibang himala, iba't ibang uri ng pagpapala, ang pintuan ng mga malalaking pabor, the uncommon favor of God and man, in the name of Jesus. Kayo, Lord, ang may sabi, hallelujah, life is in the power of our tongue. I speak favor, I speak an answered prayer. Ang matagal mo nang hinihintay, because of the favor of God, in the name of Jesus, mararanasan mo, in the name of Jesus, ang matagal mong inaasahan, ang matagal mo nang hinihintay. Ikaw ay patuloy na nagtitiwala, maging mga nasa online, ang nagtitiwala sa Panginoon, Romans 10:11, ay hindi mabibigo. In the name of Jesus, even ang different kinds of miracle, only for your glory, I decree and declare, aani ka, Lord, aani kayo ng parangal sa buhay ng bawat isa because of the signs, wonders, and miracle. Job chapter 5 verse 9, maganap. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, Job chapter 5 verse 9. Job 5:9. Job 5:9. That God works in wonders that cannot be fathomed and miracle that cannot be counted. Hindi kayang maubos at matapos, walang patid ang himala na gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Dahil doon siya napaparangalan. Nakahanda ng himala nung tapusin ng Panginoong Jesus sa cross of Calvary. Bayad ng kasalanan, bayad ang lahat ng sumpa, bayad ang anumang gawa ng kaaway, bayad lahat upang ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na ganap, buhay na ganap kasiya-siya. Surely goodness and mercy will follow us. Psalms 23 verse 6, all the days of our lives. Surely goodness, because you are our great shepherd. You are our great God. You are our providing shepherd, wonderful shepherd, caring shepherd, almighty shepherd, all-powerful shepherd. We honor you, we adore you. God the Father, the Son, the Holy Spirit. Oh, Jesus Christ. Healing. Halakay aralahay. Healing flow, healing. In the name, mga operahin, Lord, kagaya ko na hindi ako nakaranas ng operasyon, gumawa ka ng himala sa buhay ko. I speak miracle sa lahat ng nananampalataya. Or aba, maging nasa abroad, or akyan doroloso, kaya aralahay. Walang imposible sa Panginoon. Ang iniisip mong imposible, kayang gawin ng Panginoon posible. Makakabayad ka ng utang, nakahanda ng provision, wealth transferred, wealth
wealth restoration and wealth multiplication to everyone. I decree and declare in your presence, ito yung pinag-aralan namin, Lord. Wealth transfer, wealth multiplication, wealth restoration. I pray and decree as your mouthpiece, Lord God, because of you, umani kayo ng parangal sa finances, sa kalusugan. 3 John 2, as our soul prosper, so our finances, so our all aspects of our lives. In Jesus' name, sabi mo, 3 John 2, Job chapter 5, verse 9. Naalala ko lang po yung mga tinuturo ko, the wealth transfer. Tinuro ko po yan sa inyo through the Bible. Wealth transfer, wealth restoration, and wealth multiplication. Lagi niyo po yun sabihin. Kasi that is life. Ito tayo eh. Narito tayo sa lupa kung anong ginawa ng Ama. Magkaroon ng ganito, kung anong ginawa ng Panginoong Diyos, magkaroon ng puno, magkaroon ng araw, magkaroon ng tubig out of His mouth. At tayo ngayon, pinananahanan ni Holy Spirit. Are you getting what I'm saying? Nagpakita lang po sa inyo magandang halimbawa. Sa umaga pa lang, i-bombard mo na. Kasi dyan, ayan po ang ayaw ng enemy. You must know your identity. Tinira ni Satanas identity ni Eva at ni Adan. The same sa buhay ni Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos. At ngayon, we need to know our identity that we are redeemed. Kagaya ng inawit natin kanina. We are healed already. It is past tense. So you need to speak out kung may sakit. I'm healed. Completely healed. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. So you need to know your identity. I am chosen. I am sealed with the Holy Spirit. The Spirit is in me. Not only before me, not only surround me, but the Holy Spirit is in me. The Holy Spirit is in you. Sabihin mo yan, the Holy Spirit is in me. And we are the mouthpiece of what we want to happen. At itong maganda, papatulan ni Lord anumang maririnig sa atin. Huwag mong tutulungan ng kaaway sa gusto nilang mangyari. Are you listening? Ikaw at ako ang representative ng langit here on earth. We are victorious. Amen. So you need, kung paano inattack ng kaaway ang identity ni Eva at ni Adan. Ganon din kay Jesus. Huwag kang papayag na i-attack ang iyo. Ito po'y katuruan. Ako po'y sinisimulan pa lang yun. Siguro hindi ko alam kung anong team ngayong September. Okay. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Tinuturuan niya tayo magtiwala at maging mapagbigay. The blessing of a giving heart. Number 1, God is the source. Kapag tayo'y mapagbigay, ito ang ating naunawaan. That God is the source. Number 2, God gives the increase and the harvest. Deklarahan mo muna ang katabi mo. In Jesus' name, you will receive a greater increase from the Lord. Great increase, great harvest. Great increase, great harvest. Nagtatanim ng marami, aanim ng marami. Pumalakpak ang marami ng tanim mula noon. Huwag mong uhukayin. Ang tagal naman, para mong hinuhukay. Huwag kang magsasalita ng against dun sa iyong itinanim. Yan ay mag-uugat. Huwag mong, hindi mag-uugat pag lagi mo nang, kung tagal naman, ano ba? Kakatamad magbigay. Walang gayan dito. Amen. Masaani ka. Nakausap ko ng aking manugang. Naku, dami namin. Kaya po inihahatid namin at kinakaon para mahaba ang time ng aming pag-uusap. Marami po siyang kwento pero gusto ko rin tapusin. Okay. Okay. Giving is an act of genuine faith, genuine love, and genuine relationship. So we harvest money, divine wisdom, opportunities, provision, favor, peace, and open doors. So first, plant faithfully. Do what God has placed in your hands to do. Magbigay ka faithfully.
Work diligently and be responsible with what He has entrusted to you. Maging mabuti tayong katiwala. Pinagkatiwalaan ka ng trabaho. Maging tapat tayo sa Lord. Huwag mo ngayaang kuhanin ka ng trabaho mo, yung oras mo sa Lord. Unahin mo pa rin ang Panginoon. Hello? Number 2, so first, plant faithfully. Second, water faithfully. Magtatanim ka with a gratitude heart and faithful heart. At ganun din, you will make decision faithfully seeking God. Continue to pray. Give, serve, and manage your resources wisely, even when you don't immediately see results. Tuloy lang ang paglilingkod. Tuloy lang ang paggawa ng masaya. Tuloy ang pag-i-encourage. Tuloy ang pagka-counsel. Tuloy ang pagiging faithful sa trabaho, sa oras. Maging tapat tayo sa oras sa ating, gamitin natin yung oras when we are employed. Hindi ko po kasi naranasan magiging empleyado. So, we need to use wisely, faithfully, wisely, diligently, having a good steward. So, he has entrusted. Second, water faithfully. So, paano yung water faithfully? Continue to pray. To continue to pray with a thanksgiving. Ito po yung tinuro sa akin ng Lord. Yun naman po yung nasa Bible. Kapag po tayo nanala, thank you Lord for the healing, I'm healed. Because by your stripes, I'm healed. So, I claim the healing. Normal na ang sugar ko kasi ang sugar ko tinanong ko po kay doktor nung birthday niyang aking, imagine yung aking biyan na 98. Wow! So, nag-gather po kami doon. So, dala ko po yung aking result. Sabi ko, ay, Doc, yung aking bilas. Doc, ano yan? Ang aking sugar, yan, no? Okay lang. Ay, below normal. Ay, madali na yan sa kain. Kumain ka na kumain, huwag ka mag-fasting. Ay, nakalagay dito because of your fasting. Di naman lagi. Minsan lang. Huwag ka na mag-fasting, sabi ng aking bilas, ang Kuya Roger. So, nasaan ba tayo? Bakit ko ba siningit siya? Bakit ko siningit? Ayan. Continue to pray, to give. Manage your resources wisely even when you don't immediately see the results. Third dyan to, itinuro ko yan sa inyo. Gusto ng Lord tayo malusog spiritually, physically. Yun lang naman yung problem sa health ko for the glory. Thank you, Lord. Kala normal lahat. At yung sa thyroid lang, hindi ako consistent yung bawal mapuyat pero hindi may iwasan. Third, trust God for the increase. Magtiwala tayo for the increase kasi sinabi na yan ng Lord sa kanyang salita is the one who give the increase and the harvest. We cannot force the harvest. Yung bang itinanam mo, ay mapapersa mo gangod, bunga na ikabilis. Hindi, maghihintay ka. Dinidevelop ang katyagaan. Sabi mo sa iyong katabi, nadidevelop ang katyagaan kapag hindi pa dumarating ang iyong hinihintay. Nasaan ang mga matsatsaga? Sino ang hinihintay na alam mong padating na? So be thankful. Ayun, doon ko naisingit. Maging mapagpasalamat, Lord. Thank you, hindi makaka-apekto yung sugar ko na sinasabing below normal kasi I'm strong in the Lord and the power of His might. Kasi pagka daw below normal, feeling tired, hindi ko naranasan. Bless ako kahit first, second hanggang third. Tapos may counseling pa. I'm so strong in the Lord and the power of His might. Amen. Yun daw kasi yung result kapag yung thyroid ay, yung TSH ay low. Ano ba? High po. I feel tired and dizzy. Hindi naman ako. Dami kong ginagawa, ako'y excited. So, wala yan. So, yun po, give thanks. Doon po yung sa ating pananalangin, doon ko po inilagay yun We need to pray, we need to serve, we need to trust God
So we need to pray with thanksgiving. Oh Lord, thank you. Hindi makakaapekto anumang sugar na below normal. Hindi ito makakaapekto sa paglilingkod ko sa iyo. Anumang nararanasan mo, hindi makakaapekto sa paglilingkod mo sa Panginoon. Shout hallelujah. Why? Walang imposible sa Lord. So, our response, we need to trust God for the increase. We can trust the God of the harvest and God of the... Our responsibility is faithfulness, and God's responsibility is the harvest. Maging faithful tayo, tapat sa lahat ng oras. May nakakakita o wala. Ibigay ang para sa Lord. That is faith. That is obedient. Being obedient. Being having trust because you believe. So, ang trabaho natin is to trust God, to be faithful sa Kanya. Ang trabaho ni Lord, magbigay ng increase at harvest. Sabi mo sa iyong sarili, ang trabaho mo, maging faithful sa Lord, obedient sa Lord, loving kay Lord. Ang trabaho naman ni Lord, ikaw ay bigyan ng harvest. Engineer, yung anak ni anak ni Evelyn at saka ni Renato, engineer, di ba? Engineer ka? Oo. Oh, nandyan ang promotion mo. Oh, take one yan eh. Praise God. So, God's responsibility, let us give with a grateful heart, trusting God as our provider. Sa ating pagbibigay, no pressure, no fear. Let us plant in faith, water in obedience, and live the increase in God's sense. Plant, magtanim ka ng may pananampalataya. Diligin mo sa magitan na yung pagsunod. Hayaan mo nga, Lord, ang magbigay ng increase mo. Ulitin ko po. Plant in faith. Magtanim ka. Maglingkod tayo. Pagtatanim ang pagpipray for others. Mamaya explain ko po. Trabaho ni Lord na ikaw ay bigyan ng increase. Trabaho ni Lord na magpatubo. Sabi nga ay, I plant, Apollos watered, but God gave the increase. Si Lord ang nagbibigay ng increase. Ang lahat halos tayo'y magtatanim. Amen? Nasa online, say amen. Ilagay mo dyan. Kung ikay nakikinig, ilagay mo dyan. I am a sower, and I will reap great increase and great harvest. Titingnan ko yan. Pag ako may time, maghahanda pa kami para sa aming flight tomorrow. Pag uwi, wala pa po kami naihanda. Masaya ang buhay. So, God is our source. Maaga pa lang alis natin. God is our source. God gives. Yun po ay sa anointed pastors enrichment program for 1 week. God gives the increase and the harvest. Number 3, giving reveals what is in our heart. Sa ating pagbibigay, ipinakikita natin sinong mas mahal natin. For where your treasure is, there will your heart be also. So Lord, talaga ang puso lagi nang ginamit ni Lord. Kung nasaan daw, naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Hindi sinabing kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan, kundi kung saan naroon ang iyong kayamanan. Ibig sabihin, sino gang yaman natin? Si Lord. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ako nag-iimbak ng kayamanan sa langit. So naroon ang puso ko. Hindi po sinabi rito kung nasaan ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Sinabi rito kung saan naroroon ang iyong kayamanan. Naroon na yung puso. Gets nyo? Ang yaman ko
ang kayamanan ko ay ang Panginoon. Having God in my life, I am super blessed. Kaya mo sabihin yan? Where your treasure is, there is your heart. Akala ko kasi, kung saan naroon ang puso, naroon ang kayamanan. Yung pala, kung nasaan ang kayamanan, naroon ang puso. Kaya ingat tayo. Sino rito nagsasabing, ang tunay nating, the true prosperity is having God, His divine presence in our lives. Pumalakpak ang sasabing, yes. So naroon na yung puso. Iniisip mo kung paano paglilingkuran si Lord. Iniisip mo paano mapaparangalan. Kaya tuloy ang lumalabas sa bibig natin, Lord, kung saan kayo mapaparangalan sa araw na ito, my Lord, maganap in Jesus' name. Kasi naroon ang puso ko. Ang mapasaya ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Gets po natin? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya, tanungin mo yung sarili, nasa hanggang iyong kayamanan? Kay Lord. Sino nagsasabing gusto mong mag-impok ng kayamanan sa langit? Kaya ang iyong paglilingkod, ang iyong pagtatanim, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Walang pag-aalinlangan, walang pagrereklamo, masaya. Amen? Masayang tumutulong, masayang naglilingkod, masayang umuunawa, masayang nagmamahal, pumalakpak ang masasaya. Yes, sa pinapagawa ni Lord. Masayang tumutulong sa magulang, tumutulong sa anak, masaya. Yan ang gusto ng Panginoon. So number 4, Number 1, God is our source. 2, God gives the increase and the harvest. 3, giving reveals what is in our heart. And number 4, God looks at the heart, not just on the amount. Ang tinitingnan ni Lord ay puso, hindi halaga. At yan po, people see the amount, pero God sees the sacrifice. Hindi lang halaga ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso. Mark 12:41-44. Nakita ni Jesus ang mga taong naguhulog ng kanilang mga handog. Maraming mayayaman na nagbigay ng malalaki. Dumating ang isang mahirap. Balo na, mahirap pa. 2 maliit na barya lamang ang kanyang inilagay at sinabi ni Jesus, ang dukhang balo na ito ay nagbigay ng higit kaysa sa lahat. Bakit? Dahil ang tao ay tumitingin sa halaga, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso at sakripisyo. Andiyan ba tayo? Kita ka ni Lord ngayon kung nakikinig kang magaling kung anong ginagawa mo. Tinitingnan ni Lord ay puso. Nakita ni Lord, imagine mo, yung babaeng balo, dukha na, balo pa. Nagbigay ng 2 barya. Kasi yun na lang ang pera niya. Marami nagbibigay dahil mayayaman. Pero again, ang tinitingnan ng tao ay halaga. Ang tinitingnan ni Lord ay puso. Sabi mo sa iyong kaliwa, sa iyong sarili, tinitingnan ni Lord ay puso, tinitingnan tao ay halaga. Kaya kung tayo magtatanim sa lingkod ng Panginoon at dito, tinitingnan ni Lord ay puso. At si Lord ang magbibigay ng increase sa mga pusong masayang nagtatanim. Si Lord ang magbibigay ng increase. Masaya si Lord na ikaw ay pagpalain. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, masayang Panginoon na ikaw ay pagpalain. Ito'y mahalaga, mga kabataan, kayong susunod na henerasyon. Kayo'y blessed, naririto na. Kung kami ay, kung hindi pa darating ang Panginoon at umabot na ako ng 100 taon, gusto ko pa rin maglingkod ng, basta hanggang gusto ni Lord, mabubuhay ako. Sino rito, hanggang gusto ni Lord, mabubuhay tayo? Umalakpak sa Lord, amen. Maglilingkod tayo. So God looks at the heart. Number 5, not just on the amount. So again, our topic,
the blessing of a giving heart. Number 1, God is the source. Number 2, God gives the increase and the harvest. Number 3, giving reveals what is in our heart. And number 4, God looks at the heart, not just on the amount. Number 5, true giving is sacrificial. 2 Samuel 24:24, sinabi ni David, hindi ako maghahandog sa Panginoon ng bagay na walang halaga sa akin. I will not give God something that is, ano nga yun sa English? That costs me nothing. Matagal ko na po yung alam. Nung ako'y umaaten pa, nung kanoon-unan pa, yan po'y uunga. Diyos kasi ang pinagmulan ng lahat, ng himala, kagalingan, ng talino, ng pabor, ng lahat-lahat. Ang Diyos ang pinagmulan. Ano lang ba yung ibibigay ko sa Kanya? Paglilingkod. Paano ko gagamitin ang lakas ko? Paano ko gagamitin yung connection ko? Madami akong connection. Paano ko yung gagamitin? So I want to give God. I will not give God that costs me nothing. Yan po si David. Hindi ako maghahandog sa Panginoon ng bagay na walang halaga sa akin. Kaya ba natin sabihin yan? Hindi ako maghahandog sa Panginoon ng bagay na walang halaga sa akin. Kaya ba natin kopyahin si David? Sabihin mo nga ngayon. Kaya naman si David naging a man after God's own heart. Malinaw sa kanya. Ang tunay na pagbibigay ng may pag-ibig ay may sakripisyo. Sa mag-asawa yan po ay napakahalaga. Sa sakripisyo, sa anak. Alam naman natin yung sacrifices natin bilang magulang para sa anak. Sacrifices natin para sa ating asawa. Sacrifices natin doing our part here para makapag-contribute ng good service. Yan po'y ginagawa natin sa Lord. And that sacrifices means love. Lots of love. Basta may sakripisyo. Much love. So David understood something important. Real giving costs us something. The greatest example is Jesus. Ating example ng tunay na pagkakaloob, ng puspos ng pag-ibig ay ang Panginoong Hesus. Ang tunay na pagbibigay ay minsan may kasamang sakripisyo at ang pinakamagandang halimbawa is si Jesus. John 3:16, alam natin ito. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan, puno ng sakripisyo ang tunay na pagmamahal. Ikaw ay nagmamahal sa asawa mo, puno ka ng sakripisyo. Gigising siya na maaga, gigising ka rin ng maaga para i-prepare ang para sa kanya. Kayo ay hindi nagko-compete, kayo nagko-complete. May ginagawa siya, help, may ginagawa ka rin. Yung hindi niya nagagawa, ikaw ang gumagawa to complete. Help, we are not just a helper, helpmate. So ganoon ang ginawa ng Panginoon. Pinakita niya the greatest love of all. Unconditional ang pinakita ni Lord. So, tunay na pagbibigay ay may sakripisyo. Tayo nagtatanim, pwedeng sabihin mo, naku, pamasahe na rin ang anak ko Pero ibibigay ko talaga ang ika po, 10%. Naku, aring offering na rin, talagang agaw pa para sa pambili ng pagkain. Pero alam mo, yung balo, dukha na, balo pa. Talaga nagtanim pa rin nga at nakita ni Lord. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, nanonood si Lord sa ating pagkakaloob. Tinitingnan niya yung puso kung paano tayo nagbibigay. Amen? Ang Diyos ay nagbigay. Hindi lang siya nagsabing, mahal ko kayo.
kundi ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa magitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Pag-aalay ng Ama. At inialay niya ang kanyang bugtong. Romans 5:8, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Nung tayo makasalanan pa. Kaya kapag nagbibigay tayo, ipinapakita natin ang katangian ng Ama. Ang Diyos ang mapagbigay at kapag tayo mapagbigay, mas nakikita sa atin ang karakter ng Diyos. Sabi mo sa iyong sarili, kapag ikaw ay mapagbigay, mas nakikita sa iyo ang karakter ng Diyos. God is the one who gives you the desire. Siya nagbibigay ng pagnanasa. Sino rito ang gustong mag-increase yung desire sa pagtulong? Pagkakaloob. Sabi ni Lord, Philippians 2:13, siya naman magbibigay ng increase and harvest and ability. Amen? So, number 5. 6. So again, anong ating topic? The blessing of a giving heart. Pinapakita po ba yon? Number 1, God is a source, our source. Number 2, God gives. Nasaan na? Yan. Thank you. Yan. God is our source. God gives the increase and the harvest. Number 3, giving reveals what is in our heart. Number 4, God looks at the heart, not just on the amount. Number 5, true giving is sacrificial. Number 6, tapos na po ako later. Isa na lang. We give because, ito i-continue ko na lang po, another topic. At doon ko ilalagay yung hindi ko napalagay dito. We give because God has already given so much to us. James 1:17. Tandaan mo yan. James 1:17 and Matthew 10:8. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Ano ba meron ka? Lahat ng meron ka. Perfect gift. Yan galing kay Lord. From above. Every good. Ang galing kay Lord ay good. Ang galing kay Lord ay perfect. Sinong tumanggap ng good and perfect gift? Galing kay Lord. Palakpakan natin si Lord. Be thankful. Oh Lord, thank you for the good and perfect gift. Thank you, Lord, for the good and perfect gift. Perfect ang gift ng Lord. Sa asawa ko kasi ako, nilikha niya. Regalo ako sa iyo, di ba? Oh. Huwag niyong pupulaan ang nilikha ng Lord. Sabi mo siya, kaliwat kanan. Huwag mong pupulaan. Pag pinulaan mo yung kapwa, ang Creator ang pinupulaan mo. Ha? Huwag mong pupulaan. Ano mang hitsura. Yan. Si Lord ang lumikha. Hindi nagkulang si Lord. Alam mo, nakakatuwa ang pagkaka-create ni Lord. Ang ating thumb, mark, iba-iba. Boses pa lang marirecognize mo na. Si Eileen, pag kumanta, alam kong si Eileen yan. Sister Eileen Nad. Tama? Sa iba nakakuha yung boses. Pastor Manuel, alam ko boses niya. Pastor Alvin, lalo ng asawa ko, alam ko. Pero yung hindi ko na, Renato, alam ko ang boses mo. Kasi, naririnig ko. Alam ko rin ang kay sa aking kinasal, na asawa ni Shane. Sabihin mo ng pangalan mo, anak. Ikaw nga. Mabini. Clarice, ba't ka naman ako Shane? Ako ang mali. Alam ko, ito ang aking inaanak. Naku, si Brother Ben, alam ko ang boses niyan. Pero kayong hindi ko pa nakakausap. O si Joseph, alam ko ang boses niyan. Dako, ang Inay Luming, lalo na. Si Dudong, alam ko mga boses ng mga nakakausap ko. Pero kapag hindi ko kayo nakakausap, pag itong si Mario, tama, Lope,
Oh. Alam ko ang boses ng mga yan. Joseph, Lope, mga Lopez na mga yan. Alam ko ang boses. Nenet, naku, alam ko ang boses yan. Nakausap ko kasi. Si Violi. Sister, eto, matinis ang boses ni Sister Lita. Yung pagkakangiti ng kanyang mata. Alam ko yung pag naiyak at nangiti. Alam ko, sa Temerlis ako, Dani, alam ko. Pero, bakit ko sinasabi yun na kapag ang kausap ko yung atitinay, alam ko rin. Alam ko. Ay, pag si Rodora na pinsang ko ang kausap ko, lalong alam ko yan. Sister Presi, naku, nag-mention na nga ako na nag-mention. Sister Sen, naku, alam ko na yan. Classmate ko yan. Naku, lalo ito si Pastor, ito mga narito, alam ko. Hindi, what I mean is, ano gang amazing ni Lord? God is so amazing. Ang dami natin, pero magkakaibang boses. Papakan nga natin, ako, Pastora Crisel, ay iba ang boses ni Pastora Crisel at ni Bess, pero parang maganda. Kahit po yun yung magkapatid, yung magkaibang boses, amazing ating Lord. Palakpakan natin our amazing God. Galing sa ina, ay iba pa rin ang kay Pastora Sai. Hindi dahil siya ay mas maedad na, hindi. Matinis din ang paginig, kumantay, hindi nyo naririnig. Magandang boses niyan. So, every good and perfect gift, boses. Huwag mo puhulaan ang boses ng bawat isa. Hindi kasi pwedeng pare-pareho ang boses. Pwede ba, Lord, pare-parehong magagandang boses namin para sa iyo katanggap. Sasabihin ko sa inyo, sa Lord katanggap-tanggap ang boses natin. Sa Kanya galing Every good and perfect gift comes from above. From the Lord who is above. Coming down from the Father of the heavenly lights. Coming down from the Father. Magpasalamat nga tayo sa Ama. Thank you, Ama. Thank you, Abba Daddy. Binigyan mo kami ng kakaiba. Unique. We are created uniquely. Thank you, Lord. Ibang mukha ko kaysa iba. Kahit pa kambal mang kaiba ang mukha. Pero sa magkapatid, halos nakakapareho. Pero dahil magkaibang edad ang mapapagbasihan. Mas matanda siya kasi ang boses niya mukhang maedad na. Iba talaga ang boses ng bata. Di ba? Kakatawa si Lord. Pag bata pa talagang, nakakatawa kagang kausap. Bakit? Ikaw pala may edad na, pero ang boses mo bata. Hindi nagbabago. Merong ganon. Si Pastor Clem Guillermo, nag-pass away na siya. Boses niya maganda. Ako noon ay talagang, ang akin lang source ay DZAS. Alam na lang kung counselor. Wala na lang siya, nag-pass away na. So, we give, nasa tayo? We give because God is already given so much to us. So much ang binigay ni Lord. Matthew 10:8, freely you have received, freely give. Nung ikaw ibigyan, di mo naman niningi. Sino rito nanalangin na ikaw ay nasa womb, Lord, gawin mo matangos ang ilong ko. Wala. Pero lumabas na matangos. Lord, gawin niyo akong maputi. Wala. Pero ikaw'y maputi. Hindi ka nga maputi, pero maganda ka naman. Di ba? Sino yun? Maputi ka nga. Ayoko na. Di maganda ka. Pero hindi naman sa kulay ang nakikita. Every good, freely you receive, freely you give. Tumanggap tayo ng much. Nakakalakad ang ating dalawang paa, nakakaunawa ang ating isip, may lumalabas na tinig sa ating mga boses, hindi tayo paos. Doon po sa celebration ng kay Mother, 98 years old, ang aking mother-in-law. Meron po doong pinsan ang pastor. Ano ga? Bakit ka nagkagayaan? Walang, talagang,
nagkaroon na apektuhan ng kanyang vocal cords. Sadya daw normal yun. Sabi ko, hindi ko tinatanggap na normal yung gano'n. Because of the thyroid. Hindi ko tinatanggap. Kaya siyang pagalingin ng Lord. Amen. Sino ka man na may problema sa vocal cords, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Luke 1:37. Si Christ ay namatay sa cross to heal us. Claim mo ang healing daily. Hour by hour. Claim mo yan ng healing para sa anak mo, para sa asawa mo, para sa manugang mo, para sa sarili mo. I-claim mo. Ang gagawin lang natin is to claim the healing, to claim the provision, to give thanks for whatever you need. Give thanks. At yan ang Lord dyan ang magbibigay. Sa Lord ay lahat, ang para sa akin ay kalooban ng Lord ng bawat isa'y gumaling dahil inihanda na ni Lord ang kagalingan. We give not because we lack, but because God has first blessed us and generously given to us. Nagbibigay tayo hindi dahil tayo ay nais umani. Nagbibigay tayo dahil ang Lord mismo ang pinagmulan. Kaya nga, number 1, dun sa blessing of giving, ay alam natin, habang tayo nagbibigay na, galing naman sa Lord lahat. Tinitingnan naman ni Lord talaga hindi ang laki, kundi yung puso. Ay talagang ang kailangan sa pagbibigay ay may sakripisyo. Ako naman yung aking kayamanan ay si Lord. Kaya ako'y nag-iipon ng kayamanan sa langit. Yan po yung ating pinag-uusapan, number 1, 2, 3, 4, 5. Ginagalog ko lang. Ano lang pag-English. Kaya English mo nga aking nilagay. Ephesians 2:8, so verse 6 tayo, we give because God has already given so much to us. Ephesians, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito mabibili. Yan po yun. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi ito nabibili. Hindi natin ito kayang bayaran. Si Jesus na ang nagbayad ng halaga. Kaya tayo'y nagbibigay dahil mahal na tayo ng Diyos. Kaya tayo'y natututong magmahal at magbigay. Mahal na tayo ni Lord noon pa man. Hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, minahal niya na tayo. Kaya tayo nakakapagkaloob kasi mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal na yan, habang naunawaan mo kung gaano tayo kamahal ni Lord, kung naunawaan mo na ang source ay si Lord, ayun, doon. May blessing sa pagbibigay. May blessing. Alam mo, nag-iipon ka na kayamanan sa langit. Alam mo na talagang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. At ang halimbawa natin diyan ay si Lord. Na ang kaligtasan ay hindi natin binili. Si Lord ang nagbayad. Hindi natin binayaran si Lord. Tatanggapin mo na lang that you are loved. Ay paano pag nagkasala, hindi na ako mahal ni Lord? Ulitin ko po, sa nasa online at naririto, makasalanan pa tayo, minahal na tayo ni Lord. How high, how deep, how wide is the love of God. Unconditional. Ibig sabihin, Rev, kahit ako'y magkasala, mahal ako ni Lord. Uulitin ko nga po. Makasalanan pa tayo, wala pa tayo sa Lord, minahal niya na tayo. Palakpakan natin ang Diyos ng mapagmahal. At ayaw niyang may mapapahamak sa impyerno. Pero dahil we know our identity, that we are a child of God, that God is in us, tayo namumuhay ng kalugod-lugod kasi God is in us. Hindi mo naman kaya mamuhay ng kalugod-lugod without the Holy Spirit. Kaya ngayong Christian, Christ. Pero pag inalis si Christ, matitiray I-A-N. I am nothing apart from Christ. So ibig sabihin, kakagawa ka ng tama, kakagawa ka ng kalugod-lugod, nababago ka, you do your part, obey, surrender, si Lord naman, Holy Spirit, at work. Nagpo-produce ng love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, patience, and long suffering. Palakpakan natin si Holy Spirit. Gets?
Kaya tayo, pag may mga kinakounsel, paano kaya yun? Ako'y nagkamali. First John 1:9. Tayo may ng tawa, this God is faithful and just to forgive us. Okay. Si Jesus ang nagbayad ng halaga, kaya tayo nagbibigay dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo natututong magmahal at magbigay dahil alam nating mahal tayo ni Lord. Malinaw po. Ang pagbibigay ay response sa biyaya, hindi pambayad sa biyaya. Hindi ako magbibigay kasi sobrang biyaya ng Lord. Hindi po. Nariyan ang biyaya. Wala ka pa sa Lord, nariyan ang biyaya. Tinanggap mo ang biyaya. In response, ikaw ay nagkakaloob. So, ang pagbibigay, response. Alam mong sobrang biyaya, John 1:16. Biyaya at dagdag na biyaya. Araw-araw. Kung kailan tayo mahina, 2 Corinthians 12:9. In our weakness, may iba't iba tayong kahinaan. God's power works to the best. Kaya tayo pinalalahanan ng Lord, do not condemn others. Do not condemn yourself. Huwag mong tulungan ng kaaway na ikondina ka. In Christ, there is no condemnation. Okay? Speak love with your life. Para yun din ang magawa mo sa iba. Okay. So, tayo ay nagbibigay in response sa biyaya ng Lord. Hindi tayo nagbibigay para tayo bibiyayaan ni Lord. May biyaya na kaya tayo nagbibigay. Mali na po. Hindi tayo magbabayad, okay, mag-offering para ako'y dagdag ng biyaya ni Lord. Hindi. Nariyan ang biyaya ni Lord para tayo makapagkaloob. Nagbibigay tayo dahil tinatanggap natin ang matinding biyaya. Palakpakan natin our amazing. Kinanta natin nung kanina. Gusto ko nang umawit tayo ng umawit kay Lord. Kaya lang may second service. Sarap ng mga awit. Number 7. Ito na ang last. God bless us to be a blessing. Ito ba yung last? Pinagpapala tayo upang maging pagpapala. Ang taong mapagbigay ay uunlad at ang tumutulungan ay tutulungan din. May mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang ating buhay upang maging sagot sa panalangin ng ibang tao. Sabi mo siya katabi, mukhang ikaw ang sagot sa panalangin ko. Sa asawa mo na lang ituro, mukhang ikaw ang sagot sa panalangin ko. Mukhang ikaw ang sagot sa kailangan ko. Pwede naman sa anak. Pwede sa magulang. Sa asawa. O bakit? Ang tao mapagbigay ay uunlad. Nasaan dito ang pauunladin pa ni Lord dahil ikaw ay mapagbigay? Ang tumutulong ay tutulungan din. Taas ang kamay ng tumutulong sa kapwa. Kakaunti na ang nagamit. May mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang ating buhay upang maging sagot sa panalangin ng ibang tao. Genesis 12:2, sinabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ikaw at ako'y pinagpapala ng Lord. At patutuloy kang tatanggap ng increase, great increase and great harvest. At tayo naman ay magiging pagpapala sa iba. Pumalakpak kang tatanggap ng great increase, great harvest at magiging pagpapala sa iba. Amen, Lord. Amen. Sarap kayang magbigay. Ang sarap tumulong. Yan ang sabi ni Lord kay Abraham. Pagpapalain kita, ikaw yung magiging pagpapala. Hindi lang pagpapalain kita, kundi pagpapalain kita upang maging pagpapala. Parang payong. Meron kang payong, ang iba'y walang payong, pero syempre stranger, ayaw mong payungan. Yung kakilala mo, di yan. Tayo po ng anniversary, nagpahanda ng payong. Kahit hindi po anniversary, may malaki po tayong payong dyan. Kuya Mar at saka si Brother Ruben. Tama?
So meron kang isang payong, merong walang payong, iisang payong mo, parang kandila. Meron kang kandila, ang dilim ng room. Yan po i-share mo. At liliwanag ng room. I-share mo, ikaw lang ang may sinding kandila. Pero yung iba may hawak na kandila. Eh di share mo. O di liliwanag ng room. Ayun po ang ibig sabihin na we are blessed to be a blessing. May payong ka. Alam mo, minsan ginagayong kong payong dun sa naiinitan. I want to share. So yun po example lang. The payong and the candle over the dark room. Napakadilim. Pero meron kang kandila. Ang iba kandila lang, wala namang sindi. Di sindihan mo. Ang tawag doon ay you are blessed to be a blessing. Para madali po ang illustration. Pero ang best example natin diyan yung bata. Yung batang may 7 tinapay at 5 isda. Maraming tao, 5,000 ang lalaki. Ibinigay ng bata sa kamay ng Panginoong Yesus. Nagkaroon ng multiplication. Yung bata na yan ay shinare ang blessing, maraming napagpala. Sino rito ang tatanggap ng kakaibang blessing dahil ikaw ay pagpapala? Ang purpose ng blessing ay to be a blessing. In conclusion, give with the right attitude. Magbigay ng masaya. Ang bawat isa doon sa ating text, magbigay ayon sa ipinisaya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob, napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. 3 bagay. Huwag magbigay ng mabigat sa loob. Huwag mong sabihin, Lord, ayaw ko talaga. Pero sige na nga. Parang garni, Mami o Daddy, gusto ko rin sapatos na rin. Pero sige, sa'yo na. Hindi kusa. Gusto ko yan eh. So ang gusto ng Lord ay kusang loob. Parang ganito, Lord, ayaw ko talaga, pero sige na nga, pilit. Huwag magbigay dahil napipilitan. Hindi kailangan ang guilt. Ayaw ni Lord sa iyong pagbibigay, nagigilty ka. O ikaw ay nape-pressure. O ikaw ay may takot. Magbigay ng masaya. Ang tunay na Christian giving ay nagmumula sa pusong nagsasabing, Salamat Panginoon na mayroon akong maibibigay. Sabihin nga natin, Salamat Panginoon na mayroon akong maibibigay. Dahil alam ko, ikaw ang unang nagbigay. We cannot outgive God. Binigay niya'y buhay, lahat. Binigay niya'y lahat. 3 bagay na maaari nating ibigay. Ibigay ang ating kayamanan. Kawikaan 3:9. Parangalan mo ang Panginoon na magitan ng iyong mga ari-arian. Gamitin natin ang ating resources para sa kaluwalhatian ng Diyos. Number 2, ibigay ang ating panahon. Ephesians 5:16. Samantalhin ninyo ang bawat pagkakataon. Hindi lahat ay may maraming pera, pero lahat tayo may oras. Maaari mong ibigay ang iyong oras sa paglilingkod, ang iyong oras sa pananalangin, ang iyong oras sa pagka-counsel, pagtuturo, pagbisita sa nangangailangan, pagtulong, pag-encourage, pagmi-ministry. Kung yan ang kakayanan mo, ito ay sa padalawa na pwede nating ibigay. Ibigay ang kayamanan, ibigay ang ating panahon, and 3, ibigay ang ating sarili. Ito ang pinakamahalaga. Romans 12:1. Ihandog nyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay. Ang pinakamalaking hiningi ng Diyos ay hindi ang ating wallet. Ang nais ng Diyos ay ang ating puso at buhay. Kapag ang puso natin ay nasa Diyos, susunod dito ang ating kamay, ang ating oras, pera at talento. Kaya ang maging kayamanan natin ay ang Panginoon. Susunod dito ang ating wallet. Susunod dito kapag ang Lord ang ating kayamanan, ang Lord ang pinakamahalaga sa atin, nais natin mag-ipon ng kayamanan sa langit, it will follow. Your wallet, your time, your strength, makakapaglingkod ka.
even your talents, your money. Kaya, sa oras na ito, sino ang nagsasabi, marami ka natutunan. At sa iyong natutunan, pwede kang yumuko at pumikit. Pwede mo kausapin ng Lord. Gusto mo ba ng increase? Magpasalamat ka. Gusto ng Lord marinig sa atin yung pagpapasalamat. That God is the one who gave increase, is the one who gave the harvest. Magpasalamat tayo that sa ating pagbibigay, pinapaalalahanan tayo ni Lord. He is the source. Galing sa Kanya lahat. Lahat ng meron tayo. Ang nais ng Lord ay mag-increase ang meron ka. Tinitingnan ni Lord ay hindi ang laki na iyong bigay, kundi ang iyong faith, ang iyong faithfulness, ang iyong puso. Kung nasaan ang ating kayamanan, naroon ang ating puso. Sino rito ang nagsasabing ang kayamanan mo ay si Lord? Lord, salamat sa iyong mga katuruan. Salamat, Panginoon. Pwede naming ibigay ang aming oras, ang aming buhay, resources, talents, pero higit sa lahat ay buhay ang hinihiling mo. Buhay na nakasurrender sa iyo, buhay na mapagpasalamat. Minahal mo na kami nung kami wala pang relasyon sa iyo. Salamat. Nagbibigay kami, hindi para kami biyayaan mo. Nagbibigay kami dahil kami puspos ng biyaya mo. Nagbibigay kami dahil we know and believe and we truly accept that we are loved. We are your beloved. Kami yung tunay na minamahal. Salamat, Panginoong Diyos, ang handa na Deuteronomy 8:18. Thank you for the anointing to get wealth. Salamat, Panginoon Diyos. Mapaparangalan kayo sa finances ng bawat isa. Salamat, O God, na ang puso namin, O God, ay naayos mo, binabago mo, because we are loved. We are loved, Lord. Salamat, Panginoon. Sa lahat na nagsasabi ng Diyos ang ating buhay, at nais nating sumunod, manalig, maging good steward, at meron tayong pusong mapagpasalamat. Tumayo ka kung sinasabi mong may puso kang mapagpasalamat. Sinasabi mong isinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. At sa pag-awit nating ito, buong puso nating sabihin sa Kanya na minamahal natin siya. At sabihin natin, susunod ako sa iyo. Dahil ang salita niya, ang ating pinag-usapan ay salita ng Diyos. Hallelujah.
Sabihin natin namang Diyos, Diyos na banal, maraming salamat po sa lahat ng iyong binigay sa akin, sa amin. Salamat sa buhay, sa lakas, sa trabaho, sa pamilya ko, pagkakataon at bawat pagpapalang nanggagaling sa iyong mga kamay. Higit sa lahat, salamat sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Panginoong Diyos, turuan mo kami magkaroon ng mapagbigay na puso. Alisin mo po sa akin ang kasakiman. Alisin niyo po ang takot at pagiging makasarili. Tulungan niyo po kami magbigay ng hindi napipilitan. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil mahal ka namin. Gamitin mo po ang aming pera, Gamitin mo ang aking oras, gamitin niyo po ang aking talento, gamitin niyo po ang aking buhay. Gawin mo akong daluyan ng iyong pagpapala sa aking pamilya, sa church na ito ng J1, sa community, sa lugar ng Bawan at sa aking barangay at sa mga taong nangangailangan. Higit sa lahat, tulungan niyo po kaming maalaala na bago pa kami nagbigay sa inyo, ikaw muna ang nagbigay ng iyong sarili para sa amin. Salamat po. Ang aking panalangin ito, Ama, ay hinihiling ko sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. I claim the greater increase. I claim the great harvest. I claim, Lord God, for the healing, for the miracle, for the provision. You are our great shepherd, providing shepherd, wonderful shepherd, all-powerful shepherd. You are the one who I claim the wealth transfer. I claim, oh God, the restoration of blessing, and my blessing will be multiplied. Thank you, Lord. I give you praise. At minsan pahawitin natin, oh Diyos. Patuloy tayong manalangin. Lord, I decree and declare anumang panalangin ng bawat isa for the healing, for the miracle, magandang trabaho, local at abroad, protection. Salamat, O God. Great increase and great harvest sealed by the blood. At sa aming mag-communion, salamat for the benefits of the cross of Calvary. Salamat, O God. This is a table of blessings, table of your covenant. Salamat. I decree and declare all the best blessings sa lahat na magpapartake. Healing flow like a river. Grace flow like a river sa lahat na magpapartake. Miracle flow like a river in Jesus' name.